Nang makabalik ang anak mula sa kanyang biyahe, ang tanging nais niya ay mayakap muli ang kanyang ina. Ngunit sa halip na matagpuang naghihintay ito sa bahay, may nakita siyang gumulat sa kanya. Nakatayo ito sa pintuan ng kapitbahay, payat na payat, may hawak na walang lamang pinggan at humihingi ng pagkain. Lubos siyang nabigla. Paano nangyari ito? Lagi naman siyang nagpapadala ng pera buwan-buwan, ngunit ang matutuklasan niya ay yayanig sa kanya ng husto. Huminto si Ricky gamit ang kanyang magarang sasakyan. Ipinarada ito sa harap ng bahay na kanyang kinalakhan. 2 linggo lang siyang nawala, pero pakiramdam niya ay isang buong buhay ang lumipas. Ngayon, may dala siyang espesyal na regalo, isang eleganteng kwintas na perlas. Naalala niyang minsang hinangaan ito ng kanyang ina sa isang magasin. Tinawag itong maganda, pero napakamahal na natili sa isipan niya ang sandaling iyon. At sa wakas, binili niya ito para sa kanyang ina. Inisip niya ang mukha ng kanyang ina, ang pagkagulat at ang matamis nitong ngiti kapag binuksan ang kahon. Si Carmen Aquino, ang kanyang ina, ay hindi kailanman humihiling ng kahit ano, namumuhay ito ng simple. Ngunit palagi itong sumasaya tuwing may ginagawa siyang mabuti, kahit maliit na bagay lang. May hawak na maleta sa isang kamay at ang regalo sa kabila. Bumaba si Ricky. Bahagyang nakabukas ang tarangkahan, hindi normal. Laging sinisigurado ng kanyang ina na nakalak ang lahat, lalo na kapag dumidilim na. 8:00 na ng gabi pero madilim ang buong bahay. Walang ilaw, walang tugtog sa radyo, walang amoy ng nilulutong pagkain. Karaniwan, ito ang mga senyales ng mainit na pagtanggap sa tuwing umuuwi siya, pero ngayon wala ni isa. May kakaibang katahimikan, binuksan niya ang pinto at tinawag ang kanyang ina. Walang tugon. Malinis ang sala pero tila walang nakatira doon kamakailan. Hindi galaw ang mga unan, malamig ang hangin. May alikabok na sa mga muebles. Kinabahan siya. Nasaan siya? Lumabas ba ito? Pero saan siya pupunta nang hindi nagsasabi? Pumasok siya sa kusina at binuksan ang ilaw. Napahinto siya sa nakita. Halos walang laman ang refrigerator. Ilang bote ng tubig at tuyong keso lang ang naroon. Wala ni anino ng regular na pagkain. Hindi ito makatuwiran. Nagpapadala naman siya ng sapat, higit pa sa kailangan para mabuhay ng maayos. At hindi rin maluho ang kanyang ina. Biglang tumunog ang doorbell. Dali-daling binuksan ni Ricky ang pinto. Si Aling Isabel iyon, matandang kapitbahay na 3 bahay lang ang layo. Matagal na nitong kilala ang pamilya nila Mapula, ang mga mata nito. Nanginginig ang tinig habang mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay. Ricky, butit dumating ka. Kailangan ka ng nanay mo. Parang nalaglag ang kanyang tiyan. Seryoso ito. Ano pong nangyari, Aling Isabel? Nasaan po siya? Huminga ng malalim ang matanda. Ayokong ako ang magsabi. Pero ilang linggo na siyang palakad-lakad, humihingi ng tulong, humihingi ng pagkain. Nakita naming kumakatok siya sa mga bahay, payat at mahina. Parang tinamaan siya ng malakas na suntok. Hindi siya makapaniwala. Pero nagpapadala po ako ng pera, bawat buwan, wala po akong palya. Tumingin si Isabel sa kanya nang may lungkot sa mga mata. Umiling ito. Alam ko, nagtaka rin ako pero 3 linggo na siyang ganun. Pumunta siya sa amin noong 1 linggo. Nagtanong kung may natirang pagkain. Nanginginig siya, Ricky. Sabi niya, nagugutom siya. Parang umiikot ang mundo niya. 3 linggo, gutom siya ng ganun katagal. At hindi man lang nagsabi, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang mga mensahe nila. Wala namang kakaiba, wala ring tawag. Dati-rati, madalas tumawag ito para tanungin kung kumakain siya, kung kumusta ang tulog niya. Nasaan po siya ngayon, tanong niya, halos hindi na makahinga. Papunta yata sa bahay ni Mariana. Siguro mga 20 minuto na ang nakalipas. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Malapit lang ang bahay ni Mariana. Tumakbo siya, malakas ang tibok ng puso.
Bawat hakbang ay tila mas mabigat habang unti-unting nauunawaan ang katotohanan. Ang kanyang ina, ang babaeng siniguradong may pagkain siya kahit wala silang sapat, ngayon ay namamalimos para sa sarili. Hindi niya matanggap. Pagliko niya sa kanto, nakita niya ito. Sa ilalim ng madilim na ilaw sa poste, nakatayo sa pintuan ni Mariana si Carmen Aquino. Ngunit ang babaeng iyon ay hindi na ang iniwanan niyang ina, 15 araw lang ang nakalipas. Mas matanda na ang itsura, mas mahina, nakayuko ang likod, nanginginig ang mga kamay habang may hawak na walang lamang pinggan. Sa ilang linggo lang, napakalaki ng pinagbago nito na halos hindi niya makilala. Ang damit na dati yakap na yakap sa kanyang katawan, ngayoy maluwag na, halos dumudulas mula sa kanyang balikat. Magulo ang kanyang puting buhok at ang mukha niya ay punong-puno ng pagod at lungkot. "Ma?" tawag ni Ricky. Dahan-dahang lumingon si Carmen Aquino sa boses. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Nanginig ang kanyang mga kamay at muntik nang malaglag ang pinggan, umurong siya ng isang hakbang, parang nahihiya, parang ayaw niyang mahuli sa ganong kalagayan. "Ricky, umuwi ka na," bulong niya, halos wala ng lakas, mahina, puno ng pag-aalinlangan at kahihiyan. Parang nabasag ang puso ni Ricky, agad niya itong niyakap. Napakagaan ng katawan ng ina, parang puputol sa kanyang bisig. Ramdam niya ang mga buto nito sa tela ng suot na damit. At doon siya tuluyang bumigay. Umiyak siya sa bisig ng anak, iyak na galing sa kaibuturan ng puso. Parang nawala ang taon ng pagiging matatag sa isang iglap. "Pasensya ka na," aniya habang umiiyak. "Ayokong makita mo akong ganito. Hindi ko nais na mapahiya ka." Parang mga patalim ang kanyang mga salita. Mapahiya? Hindi. Siya, si Ricky, ang dapat humingi ng tawad, dapat magmakaawa sa kapatawaran. Paano niya hindi napansin ang pananahimik nito? Paano niya na-miss ang mga senyales? Lumabas si Mariana, ang kapitbahay sa pintuan, namumugto ang mga mata. "Ricky," mahinahong sabi nito, "ipasok mo siya. Kailangan niyang kumain. May niluto akong sopas, mainit pa." Pumasok sila sa bahay ni Mariana. Mabagal ang bawat hakbang ni Carmen Aquino, tila wala ng lakas. Tahimik siyang umupo sa mesa. Sa kusina inilapag ni Mariana ang mangkok ng sopas sa harap niya. Uminit ang sabaw habang dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara. Kumain siya ng dahan-dahan, maingat, gaya ng isang taong matagal nang walang matinong pagkain. Habang kumakain siya, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata, nahuhulog sa sabaw. Tahimik na nakaupo si Ricky sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, hindi siya makapagsalita sa bigat ng nararamdaman. "Bakit hindi mo ako tinawagan?" mahina niyang tanong. "Bakit hindi mo sinabi?" Ibinaling ni Carmen ang tingin sa lupa, may kahihiyan sa kanyang tinig. "Sinubukan ko, anak. Paulit-ulit akong tumatawag pero hindi mo sinasagot. Akala ko, abala ka. Ayokong maging pabigat." Dahan-dahang isinuksok ni Ricky ang kamay sa bulsa ng kanyang lumat butas na bestida at kinuha ang cellphone nito. Basag ang screen, hindi na ito bumukas. Sa tulong ni Mariana, nag-login siya sa account ng kanyang ina mula sa computer at halos madurog ang puso niya sa nakita. Dos-dosen ng missed calls, napakaraming hindi nabasang mensahe. Lahat ay unti-unting naging mas desperado habang lumilipas ang mga araw. "Anak, gutom na ako." "Ricky, wala nang pagkain sa bahay. Tulungan mo ako, natatakot ako." Bawat linya ay parang suntok sa dibdib. Paanong hindi niya nakita ang mga ito? Kinuha niya ang sariling telepono at tiningnan ang settings. At nandoon nga, na-block ang numero ng ina. Na-block! Hindi siya makapaniwala, hindi niya ito ginawa, kailanman. Kaya sino? Ang sagot ay dumating gaya ng kidlat. Ingrid, ang kanyang asawa, may access ito sa kanyang cellphone. Ipinagkatiwala niya rito ang lahat. Malamang ito ang nag-block sa numero. Pero bakit? Anong dahilan?
Napatingin siya sa kanyang ina. Dahan-dahang inuubos nito ang sopas, nakapikit, parang ninanamnam ang bawat kutsara. Parang sagrado ang bawat subo na tila iyon na ang huli. At sa sandaling iyon parang may nabasag sa kalooban ni Ricky. Nabigo siya. Bilang anak, bilang tagapangalaga, bilang taong dapat ay unang-unang nagtiyak na hindi maghihirap ang kanyang ina. Ngayon, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan kahit gaano kasakit. Inilapag ni Mariana ang isang baso ng tubig sa harap ni Carmen at tahimik na umupo sa tapat. Wala nang ibang ingay kundi ang marahang kalansing ng kutsara sa mangkok. Kumakain pa rin ang ina ni Ricky. Mabagal, puno ng pasasalamat, parang kayamanan ang bawat subo. Hindi makalingon si Ricky, punong-puno siya ng guilt. Paano humantong sa ganito? Paano siya naging ganito kabulag? Nang matapos na ito, pinunasan ni Carmen ang kanyang bibig gamit ang likod ng kamay. Tumingin siya kay Ricky, taglay ang matang hindi lang gutom kundi pagod. Pagod sa matagal na pagdurusa ng mag-isa. Ma, marahang sabi ni Ricky, kailangan kong malaman ang lahat. Simula pa lang, kailan nagsimula ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Carmen. Nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ayokong sirain ang pagsasama niyo, anak. Alam kong pinaghirapan mo ang buhay mo. Mahina ang tinig. Pakiusap, sabi niya. Kailangan kong marinig. Ibinaling nito ang tingin, halos bulong ang sagot. Nagsimula ito mga 4 na buwan na ang nakakalipas. Pagkaalis mo papuntang abroad, sabi ni Ingrid, huwag daw akong mag-alala, siya raw ang bahala sa akin habang wala ka. Tumango si Ricky, malinaw ang alaala. Nasa ibang bansa siya noon ng halos 3 linggo. Siya pa mismo ang nagbilin kay Ingrid na alagaan ang kanyang ina buong tiwala. At sa simula, mahinang pagpapatuloy ng kanyang ina, parang ayos lang ang lahat. Madatirati madalas siyang dumalaw. Mahinang bulong ni Carmen Aquino, nanginginig ang tinig. Tatanungin niya kung may kailangan ako, laging magalang. Pero habang tumatagal, may nagbago. Sinabi niya na sobra raw ang ginagastos ko, na nagpapadala ka nga ng pera pero hindi ko raw alam kung paano ito gamitin ng tama. Parang may malamig na buhol na nabuo sa sikmura ni Ricky. Sobra ang gastos. Maikaw na ang pinakamaingat sa pera sa lahat ng kilala ko. Alam ko, anak, tugon nito mahina, pero paulit-ulit niyang sinasabi. Sinabi niyang siya na raw ang bahala sa pera ko. Para raw sa ikabubuti ko, kinuha niya ang card ko, ang mga password ko, lahat. Siya na raw ang mag-aasikaso ng lahat. Sumingit si Mariana, puno ng kontroladong galit ang tono. At mula noong araw na yon, Ricky, ni isang sentimo ng ipinapadala mo ay hindi nakita ng nanay mo. Dahan-dahang tumango si Carmen Aquino, wariin namin ng isang masakit na katotohanan. Kinontrol niya lahat. Pagkain, panlinis, kahit sabon. Sabi niya, nauubos ko raw agad. Sinubukan kong magtiis. Akala ko baka nahihirapan ka sa trabaho at ayaw mong mag-alala ako. Umiinit ang dibdib ni Ricky, galit na halos hindi niya mapigilan. Nahihirapan, hindi siya nahihirapan. Umaangat siya. Katatapos lang niya ng pinakamalaking kontrata sa buhay niya. Umaapaw ang pera at ang ina niya naniwalang kapos siya. Pagkatapos nilock niya ang pantry. Mahina pang sabi ni Carmen. Nilagyan niya ng padlock ang cabinet. Sabi niya may daga raw. Kapag bukas ang mga pagkain, maaakit sila. Daga? Singal ni Ricky. Makailan ka nagkadaga sa bahay? Alam ko, sagot nito. Pero ano pa bang masasabi ko? Asawa mo siya. Ayokong magkaroon kayo ng alitan. Akala ko lilipas din. Biglang tumayo si Mariana, naglakad papunta sa cabinet at bumalik na may hawak na plastic bag. Marahan niya itong inilapag sa mesa. Hiningi ng nanay mo na itago ko ito 2 linggo na ang nakalipas, paliwanag nito. Ayaw niyang makita ni Ingrid. Binuksan ito ni Ricky at gumuho ang mundo niya. Sa loob ay isang lumang kwaderno, matigas ang takip. Pagbukas niya, agad niyang nakilala ang sulat kamay ng ina. Marupok,
nanginginig. Diary ito. Ma, ano to? Tanong niyang nanginginig ang boses. Pinunasan ni Carmen ang isang luhang tumulo. Nagsimula akong magsulat kasi pakiramdam ko na babaliw na ako, anak. Kailangan kong ilabas ang mga iniisip ko. Pero hindi ko tumaitago sa bahay. Baka makita ni Ingrid at magalit. Binuksan ni Ricky ang ilang pahina. May petsa ang mga entry, 2 buwan ang tanda. Tumawag si Ricky ngayon para kumusta ako. Sabi ko maayos ako para hindi siya mag-alala. Pero ang totoo, panis na tinapay lang ang kinain ko. Sabi ni Ingrid, masyadong mataas ang presyo sa palengke at wala kaming budget. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, kumakabog ang dibdib. 3 araw na, tubig at crackers lang ang nakakain ko. Masakit ang tiyan ko, pero ayokong magreklamo. Ayokong maging pabigat sa anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Ricky, bawat salita ay parang talim. Binuksan niya ang susunod. Kaarawan ko ngayon, nagpitumpu na ako. Walang nakaalala, umalis si Ingrid ng maaga at umuwi ng gabi. Nakakita ako ng lumang piraso ng cake sa basurahan at kinain ko masarap. Nabitawan niya ang kwaderno. Tumama ito sa mesa ng malakas. Tinakpan niya ang mukha, humihingal sa bigat ng sakit. Nanlalamig ang buong katawan niya. 70 taong gulang, kaarawan ng ina, at nakalimutan niya, abala siya sa paglagda ng kontrata at ang ina niya kumain ng tira sa basurahan. Anak, huwag ka nang umiyak, mahinang sabi ni Carmen, hinahaplos ang kamay niya. Ayos lang ako, nandito ka na. Hindi ma, bulalas niya, nanginginig ang tinig. Hindi ka ayos, walang kahit ano rito ang tama. Tumayo siya, naglakad pabalik-balik sa kusina, pilit inuunawa ang nangyari. Paano nangyari ito sa harap ko? Paano ko hindi nakita? Huminga ng malalim si Mariana. May isa ka pang dapat malaman. Napatigil si Ricky. Ano pa ba? Hindi lang ang nanay mo ang ginulo ni Ingrid. Si Sylvia, ang kasambahay niyo ng maraming taon, pinatalsik niya. Ano? Si Sylvia? Bakit? Mahina ang sagot ni Carmen. Kasi binibigyan niya ako ng pagkain kapag wala si Ingrid. Tinulungan niya ako, nalaman ni Ingrid at pinalayas niya agad. Parang may sumuntok sa dibdib ni Ricky. Si Sylvia, halos pangalawang ina niya, tinuring ng pamilya. At pinalayas dahil pinakain niya ang taong nagpalaki sa kanya. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ricky. Tumatawag si Ingrid. Sinagot niya, nanginginig sa galit ang kamay. Love, nasan ka? Malamyang tanong nito, malambing, pamilyar. Umuwi ako pero wala ka. Ang tunong yon, maalaga, sanay, mapanlinlang, nakakasuya sa kanya ngayon. Nasa bahay ni Mariana, malamig niyang tugon. Kasama ang nanay ko. Sandaling katahimikan. Kasama si Donna Carmen, nandun siya? Oo, sagot ni Ricky, boses na parang yelo. Marami akong natuklasan, Ingrid, mga bagay na hindi mo kailanman inakalang malalaman ko. Malamig na sabi ni Ricky sa telepono. May katahimikan sa kabilang linya, mas mahaba ngayon. Ricky, tugon ni Ingrid sa wakas, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa iyo pero wala siyang sinabi, putol ni Ricky, matalim ang tono. Hindi na niya kailangang magsabi, nakita ko na ang lahat. Napatingin siya sa kanyang ina, nakahawak sa isang simpleng basong tubig na parang kayamanang dapat ingatan. Nakita kong namamalimos siya ng pagkain, Ingrid. Ang nanay ko kumakatok sa mga pinto ng kapitbahay, may hawak na walang lamang pinggan, humihingi ng pagkain na parang pulubi. Love, mali ang pagkaintindi mo. Nagmamadaling sagot ni Ingrid. Sinasabi niyang lahat iyan ng sobra-sobra. Alam mo kung gaano siya kadramatic minsan. Dramatic! Sumabog ang salita mula sa bibig ni Ricky, malakas at puno ng galit. Napakurap si Carmen sa sigaw, kaya agad niyang ibinaba ang boses. Ingrid, gusto kitang makita dito sa loob ng 20 minuto. Mag-uusap tayo. Pero nandito ako sa 20 minuto, ulit niya boses na parang yelo. Huwag mo na akong paalalahanin ulit.
at ibinaba niya ang tawag. Pagharap niya tumutulo ang luha ng ina. Anak, huwag mo siyang pagtatalunan dahil sa akin. Ayokong masira ang pagsasama niyo. Lumuhod si Ricky sa harap ng kanyang ina at hinawakan ng mga nanginginig nitong kamay. Kailan naging ganito kapayat? Kaginaw? Kailan niya huling tiningnan ang mga ito ng mabuti? Ma, makinig ka, sabi niya, banayad pero matatag. Walang kasal sa mundo ang mas mahalaga kaysa sayo. Ikaw ang nagpalaki sa akin mag-isa, nagsakripisyo ng lahat, pinakain ako kahit ikaw ang hindi kumain. Kung kailangan kong pumili sa pagitan mo at kahit sino pa, ikaw ang pipiliin ko. Lagi. Nanginig si Carmen sa iyak at niyakap siya ni Ricky. Pilit niyang pinatatatag ang sarili habang nararamdaman ang gaang at panghihina ng katawan ng ina. Ilang beses nang umiyak si Carmen ng ganito mag-isa habang wala siya. Ilang gabing gutom, ilang hapon na puno ng takot habang siya naman ay lumilipad sa iba't ibang bansa para sa trabaho. Sa gilid, pinunasan ni Mariana ang kanyang luha. Ricky, iuwi mo na siya, kailangan niyang magpahinga. At ikaw, kailangan mo nang tapusin ang lahat ng ito. Maingat niyang inalalayan ang ina tumayo. Halos hindi makalakad si Carmen. Mahigpit ang kanyang bisig sa baywang ng ina habang dahan-dahan silang naglakad. Salamat Mariana, mahina at paos, na wika ni Carmen. Sa lahat. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Mariana. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tao. Habang naglalakad pa uwi, nakasandal si Carmen sa kanyang anak. Maliwanag ang kalangitan, puno ng bituin, malamig ang hangin. Dapat ay payapa, pero kay Ricky, pakiramdam niya ay ito ang katahimikan bago ang unos. Alam na niya ang katotohanan at wala nang magiging katulad ng dati. Pagpasok nila, binuksan ni Ricky ang lahat ng ilaw. Nanginig si Carmen not sa lamig kundi sa takot. Tinitingnan ang sariling bahay na parang lugar na hindi na niya kilala. Ma, umupo ka dito! Mahinang sabi ni Ricky, kukunin ko ang kumot. Umupo si Carmen sa sofa, nanginginig ang mga kamay. Pagpasok ni Ricky sa kwarto ng ina, napahinto siya. Halos walang laman ng silid, walang malinis na bedsheet. Bahagyang bukas ang aparador. 2 o 3 damit lamang ang nakasabit. Wala ang karamihan ng kanyang gamit. Binuksan niya ang mga drawer. Wala. Sa ilalim ng kama, may lumang kahong sapatos. Sa loob, mga lumang larawan. Ilan ay naninilaw na sa tanda. Kinuha ni Ricky ang isa at sumikip ang dibdib niya. Larawan niya noong 5 taong gulang, nakaupo sa kandungan ng ina habang nagbe-bake ito ng cake. Hinayaan siyang dilaan ang kutsara. Ang saya sa mukha nilang mag-ina. Puro saya, puro buhay. Tumingin siya sa ina, ang marupok, takot, halos matunaw na katawang nasa sala at hindi niya maunawaan kung paano ito nauwi sa ganitong pagdurusa. Isinuksok niya ang litrato sa bulsa at kinuha ang pinakamakapal na kumot. Pagbalik niya, nakatingin si Carmen sa sariling mga kamay na parabang hindi kanya. Ipinulupot niya ang kumot sa balikat ng ina at umupo sa tabi nito. Ma, kailangan nating mag-usap bago dumating si Ingrid. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang lahat, lahat. Dahan-dahang tumango si Carmen. Gaya ng sabi ko, kinontrol niya lahat. Pero may iba pa mga bagay na hindi ko masabi noon. Ano pang mga bagay? Malumanay na tanong ni Ricky. Huminga ng malalim si Carmen, pilit pinatatatag ang sarili. Sinasabi niya sa mga kapitbahay na nalilito na raw ako, na gumagawa ako ng mga kwento, na mahina na ang memorya ko. Nagngingit-ngit ang panga ni Ricky. Sinabi niya yon? Oo, bulong ni Carmen. Isang araw, pumunta ako kay Donna Celia para humingi ng tulong. Tiningnan niya ako na parang naaawa. Sabi niya, alam na raw niya ang kalagayan ko, na sinabi ni Ingrid na makakalimutin na raw ako, na nagsasalita ako ng kung ano-ano. Kalokohan, singhal ni Ricky. Ang talas ng memorya mo kaysa sa kahit sino. Alam ko anak, bulong ni Carmen, pero pinaghahandaan niya ang lahat.
Kung magsumbong man ako sa kahit sino, iisipin nilang guni-guni lang matanda na ako. Bigla tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Ricky ng pinto, isang babaeng nasa 50 anyos, ihip ng buhok na kulay abo at namumugtong mga mata ang nakita niya. Si Sylvia. "Ricky," halos hingal nitong sabi, "pwede ba akong pumasok? May kailangan akong sabihin sa'yo?" Nagmamadali siyang pinapasok ito. Agad tumakbo si Sylvia kay Carmen at niyakap ito ng mahigpit. Pareho silang umiiyak, mahihinang hikbi ang narinig sa pagitan nila. "Tuna Carmen," bulong ni Sylvia, "salamat sa Diyos at dumating ang anak mo. Salamat sa Diyos." Umupo si Sylvia at nagsalita ng sunod-sunod, parang matagal nang nakakulong sa dibdib ang mga salita. "Pasensya ka na, Ricky, kung hindi ako nauna. Natakot ako, pero kailangan mo nang malaman ng totoo." "Nakikiusap pa ako," sabi ni Ricky. "Ikwento mo." 2 buwan na mula nang tanggalin ako, nagsimula si Sylvia nanginginig. "Noong araw na iyon, maaga akong dumating, may dala akong bagong tinapay. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko ang nanay mo, mahina, napakapayat. Binigyan ko siya ng tinapay na may butter. Kinain niya ng napakabilis. Parang ilang araw siyang gutom, naawa ako ng sobra." Napayuko si Carmen, nahihiya. Pagdating ni Ingrid, patuloy ni Sylvia, sumabog siya. Sinabi niyang sinisira ko raw ang diet ng nanay mo. Pinakikialaman ko raw siya, doon mismo niya ako pinalayas. "Diet?" sigaw ni Ricky. "Hindi kailanman nag-diet ang nanay ko." "Palusot lang niya yon," umiiyak na sabi ni Sylvia. "Pero may mas malala pa, mas malala, sobra. Parang may lumubog na bato sa sikmura ni Ricky." "Ano yon?" halos pabulong niyang tanong. 2 linggo matapos niya akong paalisin," wika ni Sylvia nanginginig. "Bumalik ako isang gabi para kunin ang naiwan kong gamit at nakita ko ang nanay mo sa likod bahay, naghahalungkat ng basura." Parang nawalan ng hangin si Ricky. "Bibasura?" bulong niya. "Naghahanap siya ng tira-tira," sabi ni Sylvia. "Nagkaroon sila ng barbecue dito nung araw bago iyon. Tinapon nila lahat. Nakita ko ang nanay mo. Pinipili ang malamig, tuyong piraso ng karne mula sa basurahan." Nanginig si Carmen sa iyak. Tumayo si Ricky, nagpapaikot-ikot sa sala. Mahigpit ang pagkakahawak sa buhok niya. Pilit inuunawa ang bangungot na ito. Pero bago pa man siya makaisip, ang kanyang ina naghahalukay ng basura para lang may makain. Habang ang asawa niya ay nagpa-party at umiinom ng mamahaling alak kasama ang mga kaibigan, hindi niya maisip, hindi niya matanggap, parang bangungot. "Pinatuloy ko siya nung gabing iyon," patuloy ni Sylvia. "Dinala ko siya sa bahay ko. Pinakain ko ng mainit na pagkain, pinapaligo, binigyan ng malinis na damit, ilang oras siyang nanatili. Pero bago magdapit hapon, nagpumilit siyang umuwi. Takot siyang mapansin ni Ingrid na wala siya." "Bakit hindi mo ako tinawagan?" tanong ni Ricky. Paos ang boses. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Sinubukan ko, 3 beses akong tumawag. Diretso voicemail. Akala ko nasa biyahe ka, busy. Ngayon alam ko na malamang na-block din pala ang number ko." Kinuha ni Ricky ang kanyang telepono at tiningnan. At naroon nga, blocked si Sylvia. Ilang tao na kaya ang pinatahimik ni Ingrid? Ilang daing ng tulong ang hindi nakarating sa kanya? "May isa pa," dagdag ni Sylvia, nag-aalangan. "Hindi ako sigurado kung dapat ko itong sabihin." "Sabihin mo," maring tugon ni Ricky. "Kailangan kong malaman ang lahat." "May narinig akong usapan minsan." Tumatawa siya habang kausap sa telepono. Sabi niya, "Sa wakas, natanggal ko na ang matandang yun. Nagsisimula na akong mag-ipon para mailagay siya sa home for the aged." Napahigbi si Carmen. At kay Ricky, parang lumindol ang mundo. Home for the aged. Ipapadala ang kanyang ina sa institusyon nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Bigla narinig nila ang tunog ng kotse na dumating sa labas ng bahay. Sumilip si Ricky sa bintana. Bumaba si Ingrid mula sa kotse. Maayos na maayos ang ayos. Perpektong buhok, mamahaling bag. Parang lumabas lang mula sa fashion magazine.
habang ang kanyang inay naghahanap ng tira sa basurahan. Pagbukas ni Ingrid ng pinto, napatigil siya sa tanawin sa sala. Naroon si Ricky, Carmen at Sylvia. Agad siyang ngumiti, yung ngiting peke, pamilyar, si nanay. Ricky, love, Sylvia, anong sorpresa to? Akala ko walang magsasalita. Parang punyal ang boses niya, matulis, malamig, matatag. Napakurap si Ingrid. Ano raw? Ang sabi ko, tumahimik ka. Ulit ni Ricky, lumapit. Ngayon, makikinig ka. Walang pagsingit, walang palusot, makikinig ka lang. Nagkrus ng braso si Ingrid, pilit tinatago ang kaba. Umigting ang mukha niya. Iyon na ang ekspresyon kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sige, mataray niyang sabi nung magsalita ka na. Nasaan ang perang ipinapadala ko buwan-buwan para sa nanay ko? Nasa ligtas na lugar, mabilis niyang tugon. Ako ang nag-aasikaso. Hindi naman niya alam kung paano pamahalaan yon. Ligtas saan? Sa isang account na ako mismo ang nagbukas para sa ikabubuti niya. Para sa kabutihan niya, tumaas ang boses ni Ricky, puno ng galit. Habang kumakain siya ng tira sa basura, Ingrid. Sa basura. O siya, depensa ni Ingrid. Alam mo naman kung paano siya emosyonal, mahilig magpabigat ng kwento. Dramatic? Inilabas ni Ricky ang diary at inihagis ito sa sahig. Bumagsak ito ng malakas, nagkalat ang mga pahina na parabang sugat na bumukas. Basahin mo, utos niya, malakas sa harap naming lahat. Nag-aalinlangan si Ingrid. Basahin mo ng malakas, ulit ni Ricky, matigas ang tinig, para marinig ng lahat. Pinulot ito ni Ingrid, binuklat at nagsimulang magbasa, tila nangungutya pa. Birthday ko ngayon, 70 taon na ako, nakahanap ako ng cake sa basura at kinain ko, masarap. Sumunod ang katahimikang mabigat, nakakabingi. Tinitigan siya ni Ricky, nanginginig ang boses. Araw ng kaarawan niya yon. Habang nasa salon ka, ginagastos ang perang pinaghirapan ko, ang nanay ko'y naghahanap ng cake sa basurahan. Hindi ko alam na birthday niya, pautal na sagot ni Ingrid. Hindi mo alam, singhal niya. 5 taon ka nang nakatira rito. Dahan-dahang tumayo si Carmen. Nangangatog ang katawan, kaya lalapitan sana siya ni Ricky, pero tinaas niya ang kamay. Gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Humarap siya kay Ingrid, mahina ang katawan, pero matatag ang mata. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Mahina niyang sabi. Hindi ang gutom, hindi ang lamig, kundi kung paano mo ako tingnan na parang wala akong halaga. Parang abalang gusto mo nang mawala. Binigay ko ang lahat sa anak ko. Namatay ang ama niya, nagtrabaho ako ng 2 trabaho para lang mabuhay kami. Gabi-gabi akong gising, nung may sakit siya, ibinenta ko pa ang singsing ko sa kasal para makapag-aral siya. Tuloy-tuloy ang luha niya pero hindi na tinag ang tinig. At ikaw, pinakasalan mo ang lalaking pinalaki ko ng may pag-ibig, sakripisyo at dangal. Tinamasa mo ang bunga ng lahat ng pinaghirapan ko at tinrato mo ako na parang basura. Binuka ni Ingrid ang bibig para sumagot pero wala siyang nasabi. Tiningnan siya ni Ricky at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang babaeng minahal niya noon. Nakita niya ang isang estranghera, isang babaeng nagsinungaling, nanira at sinaktan ang taong walang laban. Alam mo ba kung ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya, boses ay nakakatakot sa katahimikan nito. Aakyat ka ngayon, mariing sabi ni Ricky, malamig pero matatag ang tinig. Iimpake mo ang lahat ng gamit mo at aalis ka sa bahay na tubukas ng umaga, tatawagan ka ng abogado ko. Napatawa si Ingrid, mabilis at mapait. Pinalalayas mo ako. Oo. Dahil sa kanya, singhal niya itinuro si Carmen. Hindi, sagot ni Ricky, malamig ang boses. Dahil sa'yo, dahil sa ginawa mo, dahil sa pinili mong pagkatao. Lumingon-lingon si Ingrid sa sala at doon lang niya napansin, wala siyang kakampi. Bawat mukha, nakatingin sa kanya ng may galit, panlilibak o pagkadismaya. Huminga siya ng malalim, inagaw ang kanyang mamahaling bag at dumiretso sa pinto. Pagkalapit, lumingon siya at sa huling sandali nagpakawala ng huling lason.
Pagsisisihan mo to. Hindi, tugon ni Ricky, matatag. Matagal ko na. Pinagsisisihan kong pinagkatiwalaan kita. Pinagsisisihan ko bawat minutong hindi ko kasama ang nanay ko dahil sa'yo. Pero tapos na yon. Simula ngayon, tapos na. Sumara ang pinto sa likuran niya at ang tunog niyon ay parang huling pahina ng isang aklat. Bumagsak si Ricky sa sofa at niyakap ang kanyang ina. Tahimik na umiiyak si Carmen, ngunit ngayon ang mga luha ay hindi na dulot ng sakit, kundi ng pagpapakawala. Si Sylvia ay lumapit at sumama sa yakap at silang tatlo'y nagyakapan, bit-bit ang lahat ng linggo ng dalamhati at tiisin. Ngunit alam ni Ricky, hindi pa tapos ang lahat, hindi pa malapit. Pagdating ng umaga habang sinisiyasat niya ang mga account, matutuklasan niyang hindi lang ito isang kwento ng pananakit. Isa itong mas malalim na bangungot. Walang naipon, walang perang naghihintay. Lahat ng ipinadala niya nawala. At ang malalaman niya kung saan ito napunta ay magpaparamdam sa kanya ng mga bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Dumating ang umaga, wala pa ring tulog si Ricky. Magdamag siyang nakaupo sa tabi ng ina. Pinagmamasdan itong mahimbing na natutulog. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, tinitigan niya ang mukha nito, ang payapang ekspresyon, ang malalim na paghinga at sumikip ang dibdib niya. Ilang gabi kaya itong nagising na gutom, nilalamig, takot, habang siya'y nasa eroplano, nasa hotel, kumakain sa mamahaling restaurant. Nang pumasok ang unang liwanag ng araw, tahimik siyang tumayo at nagtungo sa opisina. Kailangan niya ng kasagutan. Binuksan niya ang computer at nag-login sa espesyal na account na ginawa niya para sa buwan ng padala at ang nakita niya ay nagpabagsak ng kanyang kaluluwa. Naroon lahat ng deposito, 5,000 reais, kada unang araw ng buwan, tulad ng lagi. Ngunit wala ni isang sentimo ang nanatili sa account. Hindi tumagal ni isang araw. Ilang oras lang, lahat ng pera ay nailipat sa isang hindi pamilyar na account. Sinulat niya ang numero ng account at agad tinawagan si Bruno, ang kanyang accountant at matalik na kaibigan. 6:00 pa lang ng umaga pero hindi siya makapaghintay. Bruno, kailangan kong malaman kung kanino ang account na to. Agad. Pagkalipas ng 30 minuto, tumawag si Bruno pabalik. Ang account ay nakapangalan kay Angelina Reyes, ang kapatid ni Ingrid. Umuusok ang galit ni Ricky. Hindi pa nakontento si Ingrid. Sa panlilinlang, isinama pa ang buong pamilya niya. Nagpatuloy siyang naghalungkat sa records at kung anong nakita niya, nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang kinurakot ni Ingrid ang pera ni Carmen. Nagbukas din siya ng mga credit card gamit ang pangalan ng kanyang ina. Kumuha ng mga loan gamit ang ID ni Carmen. Kabuuang utang, 80,000 reais. Ricky! Paglingon niya nandun si Carmen sa may pintuan, balot ng kumot, maliit at marupok, parang ibong nawawala sa sariling pugad. Magandang umaga, ma. Malumanay niyang bati. Nakapagpahinga ka ba? Oo, mahinang sagot nito. Matagal na rin mula nang huli akong nakatulog ng ganyan. Lumapit ito. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko ang mga account. Sandali siyang nag-isip bago itanong ang susunod. Ma, pinapirma ka ba ni Ingrid ng kahit anong papeles kamakailan? Nakapikit si Carmen, iniisip. Oo, sabi niya kailangan daw ng bangko para i-update ang records ko. May bago raw silang sistema. Nagngit-ngit ang panga ni Ricky. Hindi yon update, ma. Mga loan yon. Ginamit niya ang pangalan mo para umutang. Magkano? Tanong ni Carmen halos pabulong. 80,000 reais. Nanlabo ang mukha ni Carmen. Diyos ko, wala akong kaalam-alam anak, niloko niya ako. Alam ko ma, hindi ikaw ang may kasalanan. Dinala niya ito pabalik sa sofa. Umupo ka muna, magpapakulo ako ng kape. Pero bago pa siya makarating sa kusina, tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto. Isang lalaking naka-Amerikana, may dalang maletang dokumento ang nandoon. Magandang umaga. Kayo po ba si Ricky Torres? Oo.
Ako po'y galing sa korte, may dala akong supwena para kay Jingeru Carmen Torres. Parang bumulusok ang tiyan ni Ricky. Subina, para saan? Hindi na bayarang utang. May 15 araw siya para bayaran o kukumpiskahin ang mga ari-arian. Agad kinuha ni Ricky ang papel at binasa. Loan na 50,000 reais. Kinuha 6 na linggo ang nakalipas. May pirma ni Carmen, notarized. Kilala niya ang sulat kamay, ang marupok, nanginginig na pirma ng kanyang ina, pinilit, itinulak, niloko. Salamat siya niya, maring isinara ang pinto. Bumalik siya sa sala. Nandoon si Carmen, puno ng takot ang mga mata. Sino yon, anak? Umupo si Ricky sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ma, naaalala mo ba kung dinala ka ni Ingrid sa notaryo? Oo, mahina niyang sagot. Sabi niya kailangan daw naming ayusin ang mga papeles ng bahay. Mahinang sabi ni Carmen, nanginginig ang boses dahil sa guilt. Hindi yon papeles ng bahay, ma, sagot ni Ricky. Malumanay pero masakit. Mga pirma yon para sa loan, 50,000 reais na kinuha sa pangalan mo. Tinakpan ni Carmen ang kanyang bibig, nanginginig ang mga daliri habang bumabagsak ang mga luha. Hindi ko alam ang mga ganyang bagay, anak. Sinabi niya simpleng mga dokumento lang. Niloko niya ako. Bago pa makasagot si Ricky, dumating si Sylvia, dala-dala ang isang bag ng bagong tinapay at mainit na gatas. Binuksan niya ang pinto at dumiretso ito sa kusina na para bang sarili niyang tahanan. Nagbaon ako ng almusal. Kailangan nang kumain ulit ng maayos ni Donna Carmen, sabi niya nang may banayad ng ngiti. Nagkain sila sa mesa. Pinagmamasdan ni Ricky ang ina. Kumakain ng maliliit, maingat na kagat ng tinapay na may mantikilya. Simpleng pagkain, pero parang milagro sa kanya ang babaeng ilang linggo ng gutom muling nakakatikim ng ginhawa. Bigla siyang nagsalita. Sylvia, kilala mo ba ang kapatid ni Ingrid? Si Angelina, tumango si Sylvia. Oh, palagi siyang nandito kapag wala ka. Nagkukulong sila sa taas ng ilang oras tawa ng tawa. Anong pinagtatawanan nila? Nag-alinlangan si Sylvia. Ayokong husgahan ng tao. Pakiusap, sabi ni Ricky. Kailangan ko ng totoo. Inilayo ni Sylvia ang tingin. Narinig kong tinatawag nila si Donna Carmen na patay na bigat. Sabi ni Angelina, puro gastos lang ang matatanda. Sumang-ayon naman si Ingrid. Sabi niya, sa wakas, inaasikaso ko na ang problema. Nalaglag ang kalahating tinapay mula sa kamay ni Carmen. Ang sakit sa mukha nito'y parang kutsilyong tumusok sa dibdib ni Ricky. At may isa pa, dagdag ni Sylvia, tila nahihiya. Si Angelina, nagbubukas ng clothing store. Sabi ni Ingrid, siya raw ang magpapondo. Sabi niya, may maganda na raw siyang pinanggagalingan ng pera. Parang biglang nabuo ang buong puzzle sa isip ni Ricky. Ang pera ni Carmen ang nagpondo sa butik ni Angelina. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Bruno. Bruno, pakisilip lahat ng deposits ni Angelina. Lahat! Pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang mensahe. Mga bayad sa suppliers, upa sa mall, renovasyon, lahat galing sa ninakaw na pera ni Carmen. Nagtayo si Angelina ng luxury boutique gamit ang pagkaing dapat sanay kinain ng ina niya. Tumayo si Ricky, halos tumilapo ng upuan. Tapos na to, ngayon na. Anak, mahina ni Carmen, saan ka pupunta? Sa mall, sagot niya, kinuha ang susi. Mag-uusap kami ni Angelina. Ricky, huwag kang gagawa ng delikado. Huminto siya, binalikan ng ina, hinalikan ng noo nito. Wala akong sasaktan, ma, kukunin ko lang ang para sa'yo. Kalahating oras ang lumipas. Naglakad si Ricky sa makintab na sahig ng mall. Nasa second floor ang boutique ni Angelina. Malalaking glass windows, eleganteng interior, mga damit na halatang mahal. Lahat ng ito, pinunduhan ng gutom ng ina niya. Pumasok siya, nandoon si Angelina, perpekto ang ayos, naka-makeup, naka-high heels, tumatawa habang tinutulungan ng customer. Nang makita siya, ngumiti ng peking charm.
Ricky, surprise! Dumalaw ka para makita ang bago kong shop? Hinintay niyang umalis ang customer bago lumapit. Hindi, dumating ako para tanungin kung magkano sa pera ng nanay ko ang ginastos mo rito. Nag-iba ang mukha ni Angelina, naalis ang ngiti na parang tinanggal ang maskara. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ipinakita ni Ricky ang phone, ang listahan ng bank transfers. 100,000 reais ninakaw mula sa account ng nanay ko at nilipat sa'yo. Lahat dito mo ginastos. Nagsalubong ang kilay ni Angelina, umasta ng matapang. Hindi naman niya kailangan yon. Nakaupo lang siya buong araw. Napakuyom ng kamao ni Ricky. Hindi niya kailangan, matigas niyang sagot. Gutom na gutom ang nanay ko habang naglalagay ka ng chandelier dito. Bumaling si Angelina, nagtaas ng kilay. Ay nako, drama na naman. Sabi ni Ingrid, mahilig siyang magpa-victim. Victim? Lumapit si Ricky, tunong nagbabantang sa sabog. Gusto mo bang makita ang litrato? Gusto mo bang makita kung gaano kapayat ang nanay kong halos 45 kilos na lang dahil wala siyang makain? Napatigil ang store assistant. May mga mamimiling huminto sa paglalakad. May iba nang naglabas ng cellphone, nagre-record. Pakibaba ang boses mo, singhal ni Angelina. Nagsisin ka. Gusto kong magsin. Sigaw ni Ricky, malakas at buo. Gusto kong malaman ng lahat dito na ang butik mo ay itinayo gamit ang perang ninakaw mo sa matandang gutom na naghahalukay ng basura. Huminto ang buong hallway, tumahimik ang lahat, nakatutok ang mga kamera kay Angelina. Namula siya, pula ng hiya, ng takot, ng inis. Wala kang ebidensya. Pilit niyang saad, nanginginig na ang boses. Walang ebidensya. Binuksan ni Ricky ang makapal na folder na dala niya. May hawak akong bank statements. Matatag na sabi ni Ricky, boses ay malamig, ngunit kontrolado. Mayroon akong mga peke at fraudulent loan applications. May mga saksi akong handang tumistigo at may mga abogado akong nakahandang kasuhan kayo ng kapatid mo para sa fraud, identity theft at elder abuse. Nanlabo ang mukha ni Angelina. Pilit niyang pinananatili ang composure pero lumusot ang takot sa kanyang tinig. Ricky, huwag tayong magpadalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Pwede nating ayusin to. Ayos na, malamig niyang tugon. May 48 oras ka para ibalik ang bawat sentimo, lahat. Kung hindi, magpi-file ako ng police report at ipapaliwanag mo sa mga autoridad kung paano mo itinayo ang buong tindahan na tugamit ang ninakaw na pera. Tumalikod siya, naglakad papunta sa pinto, ngunit bago lumabas, huminto siya sandali. May isa pa, Angelina, sabi niya, tumitig ng diretso sa babae. Mas mahalaga ang nanay ko kaysa sa lahat ng damit sa tindahang to, higit pa sa buong mall na to. Kung may kahit isang hibla ka ng pagkatao, maiintindihan mo yon. Lumabas siya habang pinagmamasdan ng maraming tao. May ilan na pumalakpak, ang iba bumulong-bulong. Marami ang nagpatuloy sa pagre-record ng video. Hindi na niya inintindi. Hayan ang mundo na makita, hayan ang lahat na malaman ang ginawa ni na Ingrid at Angelina. Habang nagmamaneho pa uwi, tumawag si Bruno. Ricky, naghukay pa ako ng kaunti. Baka gusto mo munang umupo bago ko sabihin. Sabihin mo! Hindi lang pera ng nanay mo ang kinuha ni Ingrid. Nagbukas siya ng offshore account sa pangalan niya. May laman na mahigit 200,000 reais. Mutik nang sumwerve si Ricky sa kalsada. 200,000? Paano niya nailipat nang hindi ko nalalaman? May isa pa, dugtong ni Bruno. May nabili na siyang plane ticket, one way, pa Portugal. Alis niya next week. Humigpit ang hawak ni Ricky sa manibela. Ayun pala ang plano niya. Manakawan sila, tumakas, iwan si Carmen na may utang, gutom, mag-isa at walang tutulong. Ngunit may nakalimutan si Ingrid. Hindi powerless si Ricky. May connection siya, may pera siya, at ngayon may dahilan siya. Hindi na lang ito tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa hustisya, tunay na hustisya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang sina Carmen at Sylvia ay nasa kusina, nagluluto ng cake. Ang amoy ng banila ay kumalat sa buong bahay. Mainit, pamilyar, nakakaaliw. Nakita niyang nakangiti si Carmen, naghalo ng butter, isang tunay, malambot na ngiti na matagal na niyang hindi nakita. Pagtingin nito kay Ricky, may saya sa mata. Ngunit may kunting pag-aalala rin. Naasikaso mo ba lahat, anak? Hindi pa, ma, pero maayos ko. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan dahil nang buksan niya ang kayumangging envelope na dumating kaninang umaga. Matutuklasan niyang hindi lang pera ang ninakaw ni Ingrid. May mas mahalaga pa. Nakaupo sa desk niya ang simpleng kayumangging envelope, walang return address. Pangalan lang niya ang nakasulat. Dumating ito habang nasa mall siya, habang abala si Carmen at Sylvia sa kusina, masaya at nagkukwentuhan. Kinuha ni Ricky ang envelope at nagtungo sa opisina. May kutob siyang masama ang laman, maingat niyang binuksan. Nandun ang isang makapal na tumpok ng dokumento, legal, stamped, notarized. Habang binabasa niya, naramdaman niyang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Property transfer deed, ang bahay na kinalakihan niya, ang bahay na pinaghirapan ng ina niya ng 40 taon na ilipat sa pangalan ni Ingrid. Petsa ng pirma, 3 linggo ang nakalipas. Pirma ni Carmen, mabagal, hindi pantay, parang pinilit o pinwersa. Sa ilalim ng envelope may sulat mula kay Fernando, kanilang kapitbahay. Ricky, akala ko dapat mong malaman, ilang linggo na ang nakalipas, nakita kong hinihila ni Ingrid ang nanay mo papunta sa notaryo. Umiiyak si Donna Carmen, sinasabi niyang ayaw niyang pumirma. Hinawakan siya ni Ingrid at halos kalad ka rin papasok. Nabahala ako, kaya hiningi ko sa pinsan ko, nagtatrabaho siya doon, na kumuha ng kopya ng mga papeles. Ipinapadala ko sa iyo. Fernando, napakapit si Ricky sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ninakaw ni Ingrid ang bahay ng nanay niya, ang tanging tahanan, ang tanging seguridad na mayroon ito. Tahimik na bumukas ang pinto ng opisina. Lumapit si Carmen, may dalang maliit na plato ng bagong lutong cake. Anak, nagdala ako. Kakarating lang sa oven. Mabilis na tinago ni Ricky ang mga dokumento. Ngunit hindi siya naging sapat na mabilis. Nakita ni Carmen ang mga notarized papers at napatigil siya para bang tumigil ang buong mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Carmen, halos mabitawan ang plato. Ano to? Tanong niya, halos hindi marinig ang boses. Napabuntong hininga si Ricky, wala nang dahilan para magtago. Mapakiusap, umupo ka muna. Marahan siyang umupo sa silya at dahan-dahang inilapag ni Ricky sa harapan niya ang dokumentong nagsasaad ng paglipat ng titulo ng bahay. Binasa ni Carmen ang bawat linya, unti-unting sumisid sa mga salitang legal. Pagdating sa dulo, nanatili siyang tulala, nakatitig, hindi makapaniwala. Ang bahay, bulong niya. Kinuha niya ang bahay ko? Sinubukan niya. Mahinang sagot ni Ricky, pero hindi yan tatagal. Kitang-kita sa pirma, pinilit, hindi yan papasa sa korte. Umiling si Carmen, nanginginig ang boses. Naalala ko yung araw na yon. Sabi niya, kailangan lang daw para sa record sa City Hall. Sabi niya kung hindi ako pumirma, maaari akong ma-penalize. Baka ma-report pa ayokong lumikha ng gulo. Hindi ko alam, tahimik na pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Ang bahay na to lang ang meron ako, Ricky. Dito ka ipinanganak. Dito nagtanim ng mangga ang tatay mo sa likod. Lahat ng litrato, lahat ng alaala ko, nasa mga pader na to. Lumuhod si Ricky sa harapan niya at hinawakan ang malamig nitong mga kamay. Walang kukuha ng bahay na tumula sa'yo, pangako. Hindi habang buhay pa ako. Tiningnan siya ni Carmen, puno ng sakit ang mga mata. Paano nagagawa ng isang tao ang ganong kalupitan? Bulong niya. Paano niya nagawang tanggihan ang tirahan ng isang matandang babae? Bago pa siya makasagot, tumunog ang doorbell.
Binuksan ni Ricky ang pinto at tumambad sa kanya ang maliit na grupo ng mga pamilyar na mukha, sina Isabel, Mariana, Fernando, Celia at ilan pang mga kapitbahay. Tahimik silang nakatayo, seryoso ang ekspresyon. "Ricky," sabi ni Isabel, "pwede ba kaming pumasok? May mahalaga kaming kailangang sabihin." Nagtipon sila sa sala. Si Carmen, bagaman umiiyak pa rin, ay pumasok at naupo. Sumama rin si Sylvia, ramdam ang bigat ng sandali. Lumapit si Fernando. "May nadiskubre kami ngayong umaga, kailangan niyong marinig." Kumunot ang noo ni Ricky. "Ano yun?" Si Celia naman ang nagsalita. "Hindi lang si Donna Carmen, ginawa rin to ni Ingrid sa ibang matatanda." Napakunot ang tiyan ni Ricky. "Anong ibig mong sabihin?" "Noong nakaraang linggo," paliwanag ni Celia, "nadiskubre ni Donna Teresa na inubos ng apo niya ang kanyang pensyon. Sinabing siya raw ang mag-aasikaso ng pera pero ginastos lahat." Sumingit si Isabel at si Seu Geraldo, peke ang pirma sa luan na kinuha ng anak niya. Si Donna Rosa naman, ginawa rin yun ng pamangkin niya laganap na ito. "May iba pa?" tanong ni Ricky gulat. "Oo," madiing sagot ni Fernando. "At alam namin kung saan ito nagsimula. Si Ingrid nagtuturo." "Nagtuturo?" "Tinawag niyang Family Financial Management," paliwanag ni Fernando. "Nagrenta siya ng maliit na hall, nag-advertise online, may bayad ang klase, pero hindi ito tungkol sa payo. Isang manual to kung paano manloko. Kinuha ni Mariana ang kanyang telepono. Sumali ako sa WhatsApp group nila, nagpapanggap na interesado. Tingnan mo to." Ipinasa niya ang cellphone kay Ricky. Nag-scroll siya sa mga screenshot. I-block ang number ng nanay sa phone ng anak. Simulan ang chismis na makakalimutin na siya para bumuo ng kwento. Una, kontrolin ang account. Susunod, kunin ang ari-arian. Kalupitan na ipackaging itinuro, ibinenta parang business course. Hindi makapagsalita si Ricky. Ilan ang nabiktima? "Hindi bababa sa 15 pamilya," sagot ni Fernando. 15 matatanda na pinagdadaanan ng nanay ko? Tumango si Isabel, mabigat ang tingin. Baka mas marami pa. Lumingon ang lahat kay Carmen na dahan-dahang tumayo. Bagaman mahina, may bumalik na ningning sa kanyang mga mata. Isang tapang na matagal nang natulog. "Hindi natin pwedeng hayaan tong magpatuloy," matigas niyang sabi. "Hindi lang ito tungkol sa akin, ito'y para sa ating lahat. Para sa mga magulang na tahimik na nagtitiis habang ang mga pinalaki nila ang mismong nananakit sa kanila." Umpisa ni Ricky pero pinigilan siya ni Carmen. "Hindi anak, matagal na akong nanahimik. Akala ko pabigat na ako na masisira ko ang buhay mo. Kaya ako tumahimik at halos nawala ang lahat sa akin." Nabasag man ang boses niya na natiling matatag ang loob. "Pero ayokong manahimik muli. Hindi ko hahayaan ang ibang ina na maranasan ang naranasan ko. Hindi ko hahayaan na huli na ang lahat bago madiskubre ng mga anak nila ang katotohanan." Naramdaman ni Ricky ang pagkirot sa dibdib. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, malakas, matatag, walang kapalit, ay muling tumindig. "Ano ang gusto mong gawin, ma?" Huminga ng malalim si Carmen. "Gusto kong magsampa ng kaso. Gusto kong isumbong. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang ginawa niya. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng pamilyang to." Sandaling katahimikan. Pagkatapos may pumalakpak. Mahina sa simula hanggang sa lumakas. Pinunasan ni Isabel ang luha. Tumayo si Mariana at nyakap si Carmen ng mahigpit. Lumapit si Fernando kay Ricky, may ngiting puno ng paggalang. "Laging palaban ang nanay mo," sabi niya. "Alam ko," bulong ni Ricky. "Nakalimutan ko lang kung gaano siya kalakas." Tumayo si Celia. "Hindi kayo nag-iisa. Wala sa atin ang nag-iisa. Aayusin natin ang lahat. Iipunin natin ang bawat pahayag, bawat biktima, bawat boses." "Nandito na lahat ng ebidensya," mariing sabi ni Ricky. "At ngayon, haharapin na ng babaeng yon ang mga bunga ng ginawa niya."
Sa loob lang ng ilang oras, ang tahimik nilang bahay ay naging pugad ng pagkilos. Sunod-sunod ang pagdating ng mga kapitbahay, dala ang mga dokumento, screenshots, testimonya. Bawat bagong kwento, mas nakakasindak. Mga matatandang naubusan ng lahat, mga pamilyang winasak ng kasinungalingan at kasakiman. Hindi tumigil si Sylvia sa paggawa ng kape, hindi siya umupo ni minsan. Si Carmen ngayon ay ganap ng mulat at matatag, nakinig sa bawat kwento, hawak ang nanginginig na kamay ng mga dumulog, nagbibigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng sakit. Si Ricky naman, ayusin ang mga files, pangalan, petsa, bank records, ginagawang kaso ang trauma. Kaayusan mula sa kaguluhan. Pagsapit ng dapit hapon, mahigit 20 tao ang nasa loob ng bahay. Ilan ang nagdala ng pagkain, ang iba naman ng pag-asa. Lahat sila ng katotohanan. Ma, tawag ni Ricky, halika rito, may nakita si Bruno. Pumasok si Carmen sa opisina kung saan si Bruno, na dumating na rin, ay iniikot ang tablet. Na-access ko ang database ng notaryo, paliwanag ni Bruno. Kinumpara ko ang mga pirma mo at yung nasa deed, hindi tugma ni malapit. Napahinga si Carmen, mahabat nanginginig, halong takot at pag-asa. Ibig sabihin, akin pa rin ang bahay? Tumango si Bruno. Oo, at sa ebidensyang ito, hindi lang ito fraud, ito'y forgery, krimen. Haharap si Ingrid sa kasong kriminal. Lumapit si Ricky sa bintana. Sa ilalim ng punong manggang itinanim ng kanyang ama, nagtipon ng mga kapitbahay, nag-uusap, nagpaplano, nagtutulungan, nagkakaisa. Hindi na lang ito tungkol sa bahay o sa isang ina. Ito na ay isang kilusan, isang komunidad na piniling lumaban. Hawak ni Carmen ang kamay ng anak, hindi na nanginginig. Sa tingin mo ba, mananalo tayo? Tumingin si Ricky sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti siya. Habang kasama kita ma, kaya nating gawin ang kahit ano, ngunit hindi pa nila alam ang susunod na mangyayari. Pag-akyat ng araw kinabukasan, may sorpresa, isang pangyayaring magpapalawak sa laban nila mula lokal patungong pambansa. Ang liwanag ng araw ay kakaiba, mas maliwanag, mas maingay, makabago. Nagising si Ricky sa walang tigil na pag-vibrate ng cellphone. Para itong Pasko, puno ng tawag, mensahe, notifikasyon. Groggy pa siya nang tingnan ito, punong-puno ng tags at mentions. May nag-upload ng video ng komprontasyon niya kay Angelina sa mall. Viral. Mahigit 2 milyong views, magdamag lang. Mga komentong nagbabaha, pinagdaanan din ng lola konto. Nawala rin ng pensyon ng tatay ko. Kailangan nating protektahan ng mga matatanda. Tumakbo si Ricky papunta sa kusina. Nandoon na si Carmen, tahimik, umiinom ng kape, nakatanaw sa bintana. Kalma ang mukha, mapayapa. Magandang umaga, ma, bati niya. Tumingin si Carmen at ngumiti, isang tunay buong ngiti na abot hanggang mata. Magandang umaga, anak. Umupo si Ricky sa tapat niya, di pa rin makapaniwala. Nasa social media na ang kwento mo, viral tayo, lahat pinag-uusapan to. Dahan-dahang tumango si Carmen. Tumawag si Isabel kanina, pati raw ang may-ari ng panaderya, pinag-uusapan tayo. Ayos lang ba sa'yo yun? Maingat na tanong niya. Inabot ni Carmen ang kamay niya. Ayos lang, kasi kung kahit isang tao lang ang maligtas sa pinagdaanan ko, kung may isang anak lang na magising sa oras, then lahat ng ito, sulit. Nangilid ang luha sa mga mata ni Ricky. Naalala niyang muli ang lakas ng ina. Ma, mahina niyang sabi, may gusto akong gawin natin ngayon. Simple lang. Ano yon? Gusto kong mag-bake tayo ng chocolate cake. Yung tinuro mo nung bata ako. Yung para kay Dad. Napaluha si Carmen. Luha ng tuwa, hindi ng sakit. Yung laging hinihiling niya tuwing linggo. Yun mismo. Ngumiti siya, pinisil ang kamay ng anak. Gustong-gusto ko yan, anak. Ginugol nila ang buong umaga sa kusina. Mula sa memorya, dinikta ni Carmen ang recipe. Si Ricky naman, halo dito, tapon doon, parang nung bata pa. Tawa si Carmen nang sobra ang chocolate.
Pilit siyang pinagsabihan ng sobrang bilis maghalo para silang sumayaw, mag-ina, sabay, gaya ng dati. Parang bumalik ang oras, bago ang pagkakanulo, bago ang mga peking pirma, balik sa panahong asukal at tsokolate ang sukatan ng pagmamahal. Alam mo anak, wika ni Carmen habang pinapasok ang cake sa oven. Ano yun ma? Sa mga nakaraang buwan, natutunan kong ang pinakamasakit na gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa koneksyon, sa kausap, sa pakiramdam na mahalaga ka sa isang tao. Tumahimik ang paligid, ang katotohanan ng mga salita niya ay mabigat. Yumuko si Ricky, bawat salita parang suntok sa dibdib. Akala ko sapat na yung pagpapadala ko ng pera, bulong niya. Pero ang kailangan mo pala ako, yung presensya ko, boses ko. Hinaplos ni Carmen ang mukha ng anak. Hindi mo ako binigo, anak. Lumilikha ka ng kinabukasan. Lagi kong naintindihan yon. Pero hindi ko nakita ang mga palatandaan. Anak, makinig ka. Matatag ang tinig ni Carmen. Bumalik ka, tumindig ka para sa akin. Yon ang mahalaga. Yinakap ni Ricky ang kanyang ina. Sa paligid nila, amoy ng bagong lutong cake. Sa labas, pinapanood sila ng buong mundo. Sa loob, isang pamilya ang muling binubuo. At sa kaibuturan ng puso ni Ricky, alam niyang totoo ito. Panalo na sila. Matagal ko nang nararamdaman na may mali, mahinang sabi ni Carmen. Sa kaibuturan ko, alam kong may masamang ginagawa si Ingrid, pero nanahimik ako. Lumingon si Ricky, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Nakikita ko kung gaano ka kasaya, anak, sa asawa mo, sa karera mo, sa buhay na pinaghirapan mong buuin. At tinanong ko ang sarili ko, sino ba ako para sirain yon? Para lasunin ang kasiyahan mo sa pamamagitan ng pagsasabi ng masama tungkol sa asawa mo? Kaya nanahimik ako. Inisip ko, baka mas mabuting ako na lang ang magtiis para makalaya kang mabuhay. Dumulo ang mga luha sa pisngi ni Carmen. Pero ngayon ko lang naisip, makasarili rin pala yon. Akala ko matatag ako. Akala ko pinoprotektahan kita. Pero ang totoo, sinasaktan ko lang ang sarili ko. At unti-unti kitang tinutulak palayo. Hindi ko namamalayan. Yumakap si Ricky sa kanyang ina. Tahimik silang nagyakap sa kusina, parehong lumuluha, habang sa background ay naamoy ang mainit, matamis na aroma ng chocolate cake mula sa oven. Pagkatapos, tumunog ang doorbell. Lumapit si Ricky sa pinto at napatigil si Ingrid. Ngunit wala na ang kanyang pamilyar na maayos at makinis na anyo. Namamaga ang mga mata sa iyak, gusot ang damit, magulo ang buhok. Ricky, pakiusap, kailangan kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan. 5 minuto lang, yun lang hinihiling ko. Papasarado na sana si Ricky ng pinto nang marinig niya ang banayad na boses mula sa likuran. Pasukin mo siya, anak. Sigurado ka? Oo, kailangan niyang magsalita. At ako, kailangan kong makinig. Tahimik na pumasok si Ingrid, hindi alam kung saan uupo. Itinuro ni Carmen ang sopa. Umupo si Ingrid sa isang dulo, si Carmen sa kabila. Si Ricky ay nakatayo sa gilid. Nakatawid ang mga braso, mapagbantay. Dona Carmen, simula ni Ingrid, nanginginig ang boses, hindi ako narito para magdahilan, narito ako para humingi ng tawad. Napakuyom ng kamao ni Ricky. Tawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Hayaan mo siyang magsalita, kalmadong tugon ni Carmen. Huminga ng malalim si Ingrid, nanginginig ang tinig. Alam kong mali ako, alam kong nasaktan ko kayo, kayong dalawa, at wala nang salita ang makakabura sa mga ginawa ko. Pero gusto kong sabihin kung bakit hindi para bigyang katwiran, kundi para maunawaan niyo. Tumango si Carmen. Sige, magpatuloy ka. Lumaki ako sa kahirapan, panimula ni Ingrid. Nagkakanda ko ba ang nanay ko sa pagtatrabaho para lang mapakain kami ng kapatid ko? Palagi kaming gutom, hinahamak sa paaralan. Nangako akong hindi na ako muling mamumuhay ng ganoon. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha.
Nang makilala ko si Ricky, hindi lang siya mabuting lalaki ang nakita ko ang kinabukasan, katatagan, pagmamahal, kaligtasan. Minahal ko siya, totoo yun, pero hindi nawala ang takot. Yung takot na mawala lahat, na bumalik sa wala, nagputol-putol ang kanyang boses. Kaya nagsimulang maniwala ako na kung makokontrol ko lang lahat, kung makakatipid ako, kung makakakuha ako ng higit, mawawala ang takot. Hindi ko na mararamdaman yon. Tiningnan niya si Carmen ng direkta. At ikaw, Donna Carmen, sa tuwing tinitingnan kita, nakikita ko ang buhay na kinatatakutan kong maranasan. Mag-isa, umaasa, nakakalimutan. Nanginginig ang labi ni Ingrid. Pero sa totoo lang, nakita ko rin ang nanay ko sa'yo at doon ako lalong nagalit. Galit ako na namatay siyang mag-isa sa pampublikong ospital habang nasa business trip ako at hindi ko siya naabutang buhay. Binaon ko ang guilt na yon at sa halip na harapin ipinataw ko sa iyo ang galit. Tumahimik ang buong sala. Punong-puno si Ricky ng halo-halong emosyon, galit, awa, pagtataksil, lahat sabay-sabay. At doon ginawa ni Carmen ang isang bagay na walang inaasahan. Tumayo siya, lumapit kay Ingrid, lumuhod, pantay ang tingin nila. Ingrid, banayad niyang wika, tingnan mo ako. Dahan-dahang tumingin si Ingrid, luhaan, pinapatawad kita, napahinto si Ingrid, pati si Ricky. Ano? Halos sabay nilang tanong. Sabi ko, pinapatawad kita, muling ulit ni Carmen, malambing ang boses. Hindi dahil hindi masama ang ginawa mo, hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong matahimik. Hindi ako papayag na ang puso ko'y kargado ng galit. At doon bumigay si Ingrid. Bumagsak sa bisig ni Carmen, umiiyak ng parang batang nawawala. Ang babaeng minsan niyang sinaktan, ngayon ay niyayakap siya, na parang sariling anak. Hinaplos siya ni Carmen sa likod, banayad. Pagkatapos dahan-dahang bumangon, ngunit sa tinig niya may bagong lakas. Pero unawain mo ito, matatag niyang sabi. Ang kapatawaran ay hindi ibig sabihin ng paglimot. Ang ginawa mo ay may kapalit at kakaharapin mo yon. Tumango si Ingrid sa gitna ng luha. Oh, haharapin ko. Gusto kong itama ang lahat. Hindi ko pa alam kung paano, pero gagawin ko. Nakatayo si Ricky, wala nang masabi. Pinapanood ang babaeng nagpalaki sa kanya muling bumangon. Hindi lang bilang biktima, kundi bilang isang leader, isang ina, isang manggagamot ng puso. Ibabalik mo ang bawat sentimo, mahinahong sabi ni Ricky, ngunit matatag ang tinig. Panagutan mo ang lahat ng ginawa mo at higit sa lahat, matutunan mong ang sakit ay hindi gumagaling sa pananakit ng iba. Tumango si Ingrid, umiiyak. Nagsimula na akong mag-transfer, mahina niyang sabi. Pati si Angelina, ibinenta niya lahat ng laman ng tindahan, bawat piraso. Ang pera, ibinabalik na. Sinaliksik ni Ricky ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Bruno, transfer confirmed, 120,000 reais na ipadala na sa account ni Carmen Torres. Totoo na, ang perang kinuha, bumabalik na. At ang bahay? Tanong ni Carmen, banayad ang tinig. Pinirmahan ko na ang deed reversal kaninang umaga, sagot ni Ingrid. Sa'yo na ulit ang bahay, legal, opisyal, ipaparehistro na ngayon sa notaryo. Tumayo siya at hinarap si Ricky, marahang tumingin sa mga mata nito. Aalis na ako, babalik sa bayan namin. Kailangan kong muling buuin ang buhay ko. Malayo rito, pero bago ako umalis gusto kong sabihin ito, patawad taos puso. Paglingon niya kay Carmen, may lungkot at respeto. Donna Carmen, kayo ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. At Ricky, napakapalad mo na ikaw ang anak niya. Nang magsara ang pinto sa likod niya, niyakap ni Ricky ang ina. Ma, bakit mo siya pinatawad? Bulong niya. Ipinatong ni Carmen ang ulo sa balikat ng anak at mahinang sinabi, dahil ang galit ay parang batong pasan sa puso. At masyado na akong maraming bato na binuhat nitong mga nakaraang buwan. Pagod na ako, anak. Gusto kong mabuhay ng magaan at malaya. Biglang may naamoy silang kakaiba, parang medyo sunog.
Nagkatinginan silang dalawa at nagmadaling tumakbo sa kusina. Binuksan ni Ricky ang oven, handa sa sakuna, ngunit ang bumungad sa kanila ay isang perpektong lutong chocolate cake, kulay ginto, tulad ng mga cake sa kanyang kabataan. Habang mainit pa, hinati ito ni Carmen at inabot ang unang piraso sa anak. Pagkagat niya, lahat ng alaala bumalik. Parang 5 taong gulang ulit, parang kakauwi lang mula sa paaralan. Parang yakap, parang pagmamahal. Perpekto ma, sabi niya, nangilid ang luha sa mga mata. Ngumiti si Carmen. Gaya mo anak, perpekto, eksaktong kung sino ka. Habang kumakain pa sila ng cake, muling tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ricky, isang reporter ang nasa harapan, may mikropono sa kamay, cameraman sa likod at news van sa kalsada. Ricky Torres, tanong ng babae, ako si Luz mula sa Rede Nacional. Viral na ang video ng pagtutuos ninyo ni Angelina sa mall. Pinag-uusapan na ito sa buong bansa. Handa ba kayong ibahagi ang buong kwento? Lumingon si Ricky patungo sa kusina. Nasa may pintuan si Carmen, suot ang apron na may pulbos ng tsokolate. Ngumiti siya, may konting pag-aalinlangan ngunit puno ng tapang. Tumango siya. Panahon na para gawing inspirasyon ang sakit. Panahon na para marinig ang boses ni Carmen, ang boses ng libu-libong inang pinatahimik. Gabi ng Huwebes, prime time. Tumigil ang Brazil. Magkatabing nakaupo sina Ricky at Carmen sa ilalim ng maiinit na ilaw ng studio. Ngunit may nagbago. Wala na ang pagod sa mukha ni Carmen, pinalitan ito ng tahimik na tapang. Hindi siya mukhang biktima, mukha siyang isang babaeng nakaligtas at handang magsalita. Dona Carmen, marahang tanong ni Luz, ang host, handa po ba kayong ibahagi ang pinagdaanan ninyo nitong mga nakaraang buwan? Huminga ng malalim si Carmen. Hinawakan ni Ricky ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. At pagkatapos nagsimula siya, walang iniwasang detalye. Gutom, takot, pagmamakaawa, paghahalukay sa basura, pagkakakulong sa sariling tahanan, lahat inilahad. Kinunan ng kamera ang nanginginig na tinig, ang panginginig ng kamay, ang luha. Pero nakuha rin nila ang kanyang katatagan. Sa buong bansa, nanood ang mga pamilya ng tahimik. Ilan hinawakan ng kamay ng kanilang mga magulang. Ilan pumahid ng luha. Dahil hindi lang si Carmen ang narinig nila. Narinig nila ang kanilang mga ina. Ang kanilang sariling kwento. Ang pinakamasakit, sabi ni Carmen, nanginginig ang boses, ay hindi ang gutom sa tiyan, kundi ang pagkawalang laman ng puso, yung pananabik sa yakap, sa tingin, sa salitang mahalaga ka pa rin. Nagpahid ng luha si Luz. At ano po ang gusto niyong sabihin sa ibang magulang, ina o ama, na maaaring dumaraan sa ganito ngayon? Tumingin si Carmen sa mismong lente ng kamera. Malinaw ang boses, hindi natitinag. Huwag kayong manahimik, huwag hayaang ilibing kayo ng hiya, huwag isipin na napoprotektahan niyo ang mga anak niyo sa pamamagitan ng pagtatago ng sakit. Ang paglalahad ay ang susi ng kalayaan. At para sa lahat ng anak na nanonood, tawagan niyo ang magulang niyo ngayon, hindi bukas. Minsan isang tawag lang ang kailangan para may mailigtas. Sumabog online ang broadcast sa loob ng 15 minuto. Naging #1 trending topic sa buong Brazil. Hindi dahil sa drama, kundi dahil tinamaan nito ang isang sugat na matagal nang tinatago ng bansa. Kinabukasan, inimbitahan sina Ricky at Carmen sa City Hall. Ang mismong mayor ang sumalubong sa kanila, may ngiti ng taos na paggalang. Dona Carmen, sabay pakikipagkamay, ang tapang ninyo'y umabot sa buong bansa. At tinamaan din ako, personal. Saglit siyang tumigil, medyo nababasa ang mata. Ang sariling ina ko, pinagdaanan rin ang halos katulad nito bago siya pumanaw. Sana nagsalita siya, sana may nakinig. Hindi ko agad nakita, mahinang sabi ng mayor, na mamanhid ang tinig sa damdamin. Pero kaya kong pigilan ng iba na maranasan ng parehong sakit at may gusto sana akong imungkahi.
Ikinabig niya ang kanyang laptop palapit sa kanila. Sa screen ay isang detalyadong plano para sa isang support center para sa matatandang nasa panganib. Isang lugar kung saan maaari silang ligtas na magsumbong ng pang-aabuso, makatanggap ng tulong mula sa mga psychologist, abogado at social workers. Sa itaas ng dokumento nakabold, Carmen Aquino Support Center na pahawak si Carmen sa dibdib. Sa pangalan ko, ngumiti ang mayor, hindi lang sa pangalan mo, ikaw ang magiging coordinator. Dahil sino pa ba ang mas karapat dapat mamuno sa ganitong advokasya kundi ang taong tunay na dumaan dito? May nakita si Ricky sa mata ng kanyang ina, isang liwanag na matagal na niyang hindi nakita. Hindi lang ito kaginhawaan, hindi lang ito pagka-proud, ito'y layunin. Tinatanggap ko, mahinang tugon ni Carmen. Isang maaraw na Sabado ng umaga, binuksan ang Carmen Aquino Support Center. Daan-daang tao ang dumalo, mga kapitbahay, mga biktimang nabigyang inspirasyon ng kwento ni Carmen, mga opisyal, mga mamamahayag, pero higit sa lahat ang mga matatanda sa wakas lumalapit, humihingi ng tulong. Pinutol ni Carmen ang pulang ribon gamit ang mga kamay na dati nanginig sa gutom, ngayon ay matatag, puno ng layunin. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, umagos ang luha, ngunit ito'y luha ng tuwa, luha ng tagumpay, luha ng katotohanang hindi nasayang ang lahat. Sa unang buwan pa lang, 120 kaso ang natanggap ng sentro. 120 buhay, hindi natahimik. Gamit ang bahagi ng perang nabawi mula kay Ingrid, nagtatag si Ricky ng permanenteng pondo para patuloy na tumakbo ang center. Bumalik si Sylvia, hindi na bilang kasambahay, kundi kanang kamay ni Carmen, katuwang sa pamumuno. Magkasama silang bumibisita sa mga tahanan, nakikinig sa mga kwento, nagdadala ng pagkain, init at pag-asa. Ang mga kapitbahay naging volunteers. Si Isabel nagtuturo ng arts and crafts. Si Mariana namumuno ng cooking classes. Si Fernando nagbibigay ng legal advice at pinapabilis ang proseso ng hustisya. Isang Martes, may isang matandang babaeng pumasok, payat, nanginginig, halos bulong ang boses. Ako si Helena, sabi niya. Napanood ko kayo sa television. Yung apo ko, ginagawa niya sa akin ang ginawa nila sa inyo. Inabot ni Carmen ang kamay nito. Hindi ka na mag-isa, Helena. Hindi dito. At hindi na kailanman. Sa sandaling yon, naunawaan ni Carmen. Hindi lang ito kwento niya. Ito'y kwento ng libo-libo. Ang kanyang sakit ay naging tulay para makatawid ang iba patungo sa kaligtasan. Kinagabihan sa bahay, nadatnan ni Ricky ang kanyang ina sa kusina. Nagbe-bake ng chocolate cake. Ang bago nilang tradisyon. Hindi ka maniniwala, nakangiting sabi niya. Ano yon? Tumawag ang Ministry of Human Rights. Gusto nilang gawing modelo sa buong bansa ang center. Napatigil si Carmen. Sa buong bansa. Oo ma, ang kwento mo. Makakatulong sa libo-libo pa sa buong Brazil. Umupo si Carmen, nabibigla. Lumuhod si Ricky sa tabi niya, gaya ng ginawa ng kanyang ina noon kay Ingrid. Marahan niyang sabi, ginawa mong lifeline ang pinakamasakit na kabanata ng buhay mo. Hindi iyon tsamba, iyon ay halos milagro. Hinaplos ni Carmen ang pisngi niya, ang parehong mga kamay na minsang naghalukay sa basura, ngayoy puno ng pagmamahal. Alam mo anak, anong natutunan ko sa lahat ng ito? Hindi tayo kailanman tunay na nag-iisa. Ang sakit kapag ibinahagi, lumiliit. At ang pagmamahal ng anak, mas mahalaga kaysa sa kahit anong kayamanan. Yinakap siya ni Ricky. May natutunan din ako, bulong niya, na ang pera na walang presensya, walang halaga, na ang tagumpay na walang pamilya, walang saysay, at na ang tunay na mayaman, hindi yung may laman ang bangko, kundi yung may punong puso. Nagyakapan sila sa kusinang amoy tsokolate at puno ng pangalawang pagkakataon. Sa labas, sinag ng araw ang lumukob sa paligid. Umupo si Ricky sa ilalim ng punong mangga na itinanim ng kanyang ama noon.
Mula sa bahay, bumungad ang tawanan. Pagpasok niya, nakita niya si Carmen na papalibutan ng mga bata, mga apo ng mga tinulungan niya noon. Tuwing Sabado, bumibisita sila kay Lola Carmen. Naghahati siya ng cake, nagkukwento, nakikinig na parang sagrado ang bawat salita. Tumayo si Ricky sa pintuan, puno ang puso. Tumingin si Carmen, ngumiti, pinakaliwanag ng ngiting nakita niya kailanman. Kinagabihan, tahimik na sila sa sala. Nakasandal si Carmen sa balikat ng anak, gaya nung bata pa siya. Pwede ba akong magsabi ng isang bagay, anak? Siyempre, ma. Wala akong gustong baguhin sa pinagdaanan ko. Lumingon si Ricky, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako nasaktan, hindi ko matatagpuan ang layunin ko. Hindi ko matutulungan ang lahat ng taong yun. At higit sa lahat, hindi kita muling makikitang ganito, ganap, totoo. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na maglakad sa dilim para matutunan nating maging ilaw sa iba. Hinawakan niya ang kamay ng anak. At alam mo pa, mas masaya ako ngayon kaysa kailanman. Kasi alam ko, may anak akong tunay na nagmamahal sa akin. May dahilan ako para bumangon tuwing umaga. At alam kong mahalaga ang buhay ko. Hinalikan siya ni Ricky sa noo. Mahalaga ka, ma, palagi. Hindi ko lang agad nakita. Pumikit si Carmen, mapayapa, buo. Pangako, anak? Anong pangako, ma? Kapag nagkaanak ka, ikwento mo sa kanila ito. Ikuwento mo ang tungkol sa lola nila. Sabihin mong pahalagahan ang matatanda. At huwag kailanman hayaang manatiling hindi nasasabi ang pagmamahal. Pangako. At kung sakaling wala na ako balang araw, pangako mong itutuloy mo ang sentro, ibigay mo ang boses sa mga taong walang boses. Huwag kang magsalita ng ganyan, ma. Pangako. Pangako. Nagyakapan sila, tahimik, punong-puno ng pagmamahal, hanggang sa makatulog si Carmen sa balikat ng anak. Pinagmasdan siya ni Ricky, may luha sa mata. Hindi na siya mukhang biktima, mukha na siyang bayani. Gabing yon sa buong Brazil, may mga anak na tumawag sa kanilang mga ina. Mga anak na babae bumisita sa kanilang ama. Mga matatanda nagsimulang magsalita. Mga pamilya naghilom muli. Dahil ang kwento ni Carmen, hindi lang kanya. Kwento ito ng lahat. Paalala na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa ingranding kilos, kundi sa presensya. Na ang matatanda hindi dapat kinakalimutan, kundi pinararangalan. At ang pinakamahihinang tinig, madalas ang may pinakamalalim na katotohanan. Sa mismong kaarawan ni Carmen, mahigit 5,000 matatanda na ang natulungan ng center. Umakyat na sa 14 na lungsod ang programa. At sa bawat isa sa mga lugar na iyon, nananatili ang pamana ng isang babaeng minsang ginutom. Ngunit ginawang pag-asa ang gutom. Ginawang kilusan ang katahimikan at ginawang walang hanggang alaala ang kanyang sakit